Sabi nila, ang pagmamaneho ay parang pag-ibig. Kailangan mong maging alerto. Kailangan mong tansyahin ang bawat galaw. At higit sa lahat, kailangan mong malaman kung kailan ka hihinto at kung kailan ka didiretso. Pero paano kung yung taong gusto mong puntahan ay bawal? Paano yung destinasyon mo ay mismong pasahero mo na nasa backseat, na abot kamay mo lang? Pero parang milya-milya na ang layo dahil sa estado ng buhay. Ito ang kwento ng biyahe ng buhay ko. Ang kwento ng isang driver at ang kanyang sir. Ako nga pala si Kiko. 26 years old. Lumaki ako sa hirap. Sanay na sa banat ng buto. Hindi ako nakapagtapos ng college. Pero marunong akong dumiskarte. Ang puhunan ko lang ay ang galing sa mga pagmamaneho at ang lisensya ko. Kaya laking tuwa ko nang matanggap ako bilang professional driver ng isang mayamang pamilya sa Alabang. Malaki ang pasahod, may benefits, at libre pa ang pagkain. Ang sabi ng agency, strict daw ang magiging amo ko. Masungit, walang pasensya. Kaya nung unang araw ko, halos hindi ako makahinga sa kaba habang naghihintay sa garahe. Suot ang bago at plansadong puting uniform ko. Bumukas ang pinto. Lumabas siya. Si Sir Gabriel, o mas kilala sa tawag na Sir Gab. Kung inaasahan ko ay ang isang matandang masungit, nagkamali ako. Isang lalaking nasa early 30s ang lumabas. Matangkad, moreno, malinis na gupit, at nakasuot ng fitted na suit na lalong nagpatingkad sa ganda ng katawan niya. Yung mga mata niya, seryoso. Yung panga niya, malalim. Para siyang artista na naligaw sa totoong buhay. Good morning, sir. Bati ko na nakayuko ng bahagya, hindi makatingin ng diretso. Ikaw yung bagong driver? Ang boses niya, malalim, malamig, pero may authority. Opo, sir. Ako po si Kiko. Okay lang, let's go. Late na ako. Sumakay siya sa backseat ng itim na SUV. Kumaripas ako ng takbo papunta sa driver's seat. Nanginginig pa ang kamay ko habang ini-start ang makina. Sa unang mga linggo, puro trabaho lang kami. Bahay, opisina sa Makati, gym, tapos bahay ulit. Wala siyang kibo. Kung magsalita man siya, puro utos lang. Kiko, dumaan tayo sa bangko. Kiko, pakinaan ng aircon. O di kaya Kiko, bilisan mo pa. Pero ako, hindi ko maiwasang magnakaw ng tingin sa rearview mirror. Doon ko siya pinagmamasdan. Nakikita ko kung paano kumunot ang noo niya kapag may kausap sa telepono na na-stress sa trabaho. Nakikita ko kung paano siya pumikit at humilot sa sentido niya kapag pagod siya. At minsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin din sa salamin, nakatingin sa akin. Bigla akong nag-iwas ang tingin, kakabugin ng dibdib ko. Asumero ka, Kiko. Sabi ko sa sarili ko habang tinitingnan niya kung traffic ba. Isang Biyernes ng gabi,
May company party si Sir Gab. Ang bilin niya, sundin ko siya o sunduin ko siya ng 2:00 ng madaling araw. Dumating ako sa venue ng maaga. Hinihintay ko siya sa parking lot. Nang lumabas siya, inalalayan siya ng mga kaibigan niya. Lasing na si Sir Gab. Kiko, ikaw na baala kay Sir mo ha? Sabi ng isang kaibigan niya, sabay pasok kay Sir Gab sa backseat. Opo ma'am, sagot ko. Pinaandar ko na ang sasakyan. Tahimik ang biyahe pa uwi. Walang radyo. Tanging ang ugong ng makina at mabigat na paghinga ni Sir Gab ang naririnig ko. Sumilip ako sa rear view mirror. Nakasandal ang ulo niya. Nakapikit. Medyo nakabukas ang butones ng polo niya. Ang gwapo niya pa rin, kahit magulo ang ayos. May kung anong awa at paghanga akong naramdaman. Ang yaman niya. Ang gwapo. Pero bakit parang ang lungkot niya tingnan? Bigla siyang nagsalita. Kiko, paos niyang tawag. Sir, nasusuka po ba kayo? Ihinto ko po ba? Hindi, sagot niya na nakapikit pa rin. Huwag mo muna akong iuwi. Saan po tayo pupunta, sir? Kahit saan. Ayoko sa bahay. Masyadong malaki. Masyadong tahimik. Nagulat ako. Ito yung unang beses na nagpakita siya ng kahinaan. Bilang driver, dapat sinusunod ko lang ang ruta. Pero bilang tao, naiintindihan ko siya. Dinala ko siya sa isang overlooking spot sa Antipolo. Tahimik, mahangin, at kitang-kita ang city lights ng Maynila. Pinatay ko ang makina. Pero iniwang bukas ang bintana para pumasok ang hangin. Lumipat ako sa backseat para abutan siya ng tubig. Sir, tubig po. Alok ko. Minulat niya ang mga mata niya. Mapungay. Pula. Dahil sa alak. Tinitigan niya ako ng matagal. Yung titig na parang tinutunaw ako. Bakit ang bait mo, Kiko? Tanong niya bigla. Trabaho lang po to, sir. Hindi lang to trabaho. Umiling siya. Ibang driver. Inuwi na ako para makatulog na sila. Pero ikaw, dinala mo ako dito. Sabi niyo po kasi ayaw niyo sa bahay. Tumawa lang siya. Alam mo bang, ikaw lang ang nakakakilala sa akin? Sir? Sa araw-araw na magkasama tayo sa kotseng to, ikaw lang nakakakita sa stress ko. Ikaw lang ang nakakarinig sa mga tawag ko. Ikaw ang kasama ko palagi. Mas madalas pa kitang kasama kaysa sa pamilya ko. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko na may hawak ng bote ng tubig. Ang init-init ng palad niya. Kuryente. Yan ang naramdaman ko. Gumapang ang kaba at init sa buong katawan ko. Sir Gab?
Hinila niya ako papalapit. Dahil nasa backseat kami, madali lang ang distansya. Naamoy ko ang alak sa hininga niya. Humahalo sa malalim niyang pabango. "Huwag mo akong tawaging sir ngayon," bulong niya. "Gab na lang. Gab lang, Kiko." Wala sa sariling tumango ako. At doon, sa dilim ng Antipolo, sa loob ng mamahaling SUV, hinalikan ako ng amo ko. Hindi to panaginip. Ramdam ko ang labi niya. Malambot. Mapusok. Naghahanap ng kalinga. Nung una nanigas ako. Takot. Baka matanggal ako sa trabaho. Baka lasing lang siya. At pagsisisihan niya bukas. Pero nung naramdaman ko ang kamay niya sa batok ko na parang ayaw niya akong pakawalan, bumigay na ako ng tuluyan. Gumanti ako ng halik. Ibinuhos ko lahat ng pagtingin na tinago ko sa rearview mirror. Ang bawat sulyap, ang bawat paghanga, lahat yon nasa halik na yon. Tumagal kami doon ng ilang oras. Kwentuhan, yakapan. Doon ko nalaman na lonely siya. Na pressure siya sa negosyo ng pamilya. Na naghahanap siya ng taong makikinig sa kanya nang walang halong interes sa pera niya. At ako si Kiko, ang simpleng driver, ang naging sandalan niya. Inuwi ko siya bago mag-umaga. Kinabukasan, Linggo, day off ko. Pero hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Paano na bukas? Paano na sa Lunes? Iiwas ba siya? Sisentahin ba niya ako? Lunes ng umaga, balik sa dati. Garahe, uniform. Bumukas ang pinto. Lumabas si Sir Gab. Seryoso ulit. Walang emosyon. "Good morning, sir." Bati ko na kinakabahan. "Good morning," sagot niya. Hindi tumingin sa akin. Parang dinurog ang puso ko. Sabi na nga eh. Lasing lang siya. Wala lang yon. Sumakay kami. Tahimik ang biyahe papuntang opisina. Parang gusto kong umiyak habang nagmamaneho. Gusto kong itanong kung ano na kami. Pero sino ba naman ako? Driver lang ako. Pagdating sa basement parking ng opisina, pinatay ko ang makina. "Andito na po tayo, sir." Aakmang bubuksan ko ang pinto para pagbuksan siya. Pero nagsalita siya. "Kiko." Natigilan ako. Tiningnan ko siya sa rearview mirror. Nakatingin siya sa akin. Yung tingin niya nung nasa Antipolo kami. Malambot at nangungusap. "Bakit po, sir?" "Hintayin mo ko mamaya. Mag-overtime ako. Tapos, didiretso tayo sa Batangas, sa may rest house. May meeting pa po ba kayo dun, sir?" Ngumiti lang siya. Isang maliit na ngiti na para lang sa akin lang. "Wala. Tayo lang. Gusto kitang makasama ng walang istorbo."
Gusto kong ituloy yung sa atin. Nanlaki ang mga mata ko. Sir, seryoso po ba kayo? Mukha ba akong nagbibiro? Tanong niya. At Kiko, wag mo na akong tingnan dyan sa salamin. Tingnan mo na lang ako ng diretso. Lumingon ako sa likod. Nagtama ang paningin namin. Wala nang salamin. Wala nang harang. Mahal na yata kita, Kiko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero sa bawat biyahe natin, nahuhulog ako. Hindi ako makapagsalita. Tumutulo ang luha ko. Ako rin po, sir. Sir Gab. Matagal na. Mula noon, nagbago ang buhay ko. Sa harap ng ibang tao, ako pa rin si Kiko, ang driver. Siya pa rin si Sir Gab, ang boss. Pero sa loob ng kotseng iyon, kami ang mundo ng isa't isa. Ang rearview mirror na dati, nakawan lang ng tingin, ngayon ay saksi na sa mga ngitian at kindatan namin. May mga business trip na kami lang ang magkasama. Baguio, La Union, Tagaytay. Sa iisang kwarto lang kami natutulog. Sa iisang plato kami kumakain. Kapag walang nakatingin. Mahirap? Oo, kasi bawal. Kasi magkaiba kami ng mundo. Maraming huhusga kapag nalaman nila. Sasabihin nilang gold digger ako o user. Sasabihin nilang kabit lang ako ng isang mayaman. Pero kapag yakap niya ako sa gabi. Kapag sinabi niyang ako ang pahinga niya sa magulo niyang mundo, nawawala lahat ng takot ko. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang biyaheng ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami mauubusan ng gasolina. Pero ang alam ko, hanggat hawak ko ang manibela at siyang pasahero ko, hindi ko siya ibababa. Hindi ako liliko sa iba. Kaya sa mga katulad kong service crew driver o empleyado na lihim na nagmamahal sa mga amo nila, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Minsan, ang tadhana hindi tumitingin sa laman ng bulsa o sa suot mong uniforme. Tumitingin ito sa laman ng puso. Minsan, ang pag-ibig naghihintay lang sa rearview mirror. Kailangan mo lang magkaroon ng lakas ng loob na tumingin at magpahatid. Ako si Kiko, ang personal driver ni Gab. At ito ang aming sikreto. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa aking kwento. Lubos na gumagalang at nagmamahal. Kiko.